May ginang sa Malabon na merong pambihirang kwento. Sandosena ang kanyang mga anak at lahat sila panganay. Kung meron man daw pinaka-Latina sa bahaging ito ng Malabon noong dekada 60, walang iba kundi si Nanay Nene na 76 anyos na ngayon. Hindi sa pagyayabang, talagang ako pinakamaganda sa looban. Ang saksakan daw ng ganda, saksakan din daw noong magmahal. Sa tanang buhay kasi ng lola ninyo, hindi niya ikinahihiyang aminin na ang inibig niya mahigit 100 lalaki. Kung kanino, nagkaroon din siya ng tig-iisang anak. Puro panganay. Ang babaeng makailang ulit nakipagsapalaran sa ngalan ng pagmamahal, handa na raw isiwalat ngayon ang lahat-lahat. Sa maliit na kwartong ito sa Malabon, nangungupahan si Nanay Nene. Paalis mo na lahat sa akin, huwag lang yung pag-aayos ko sa sarili ko. Talagang ayaw kung makita ng tao, wala ka nang pera, mukha ka pang gusgusin. Sandose naman ang kanyang panganay. Iilan lang sa mga ito ang nakakasama niya ngayon. Isa sa kanila ang ikalawa niyang panganay na anak na si Tony. Ang dalawa kasing kapatid ni Tony namatay pagkasilang pa lang, habang ang 8 ipinaampun daw ni Nanay Nene noon dahil sa hirap ng kanilang buhay. Kasi hindi ako naglalaglag. Kasi katwiran ko, makasalanan ka na, magsakasala ka pa. Batid ni Nanay Nene na malamang babatikusin siya ng iba. Anak-anak pero hindi naman kaya. Pero bago raw sana siya husgahan mula ulo hanggang paa, pakinggan daw muna sana ang kanyang istorya. Neneng-nene pa lang si Nene nung naulila sa ina. Father ko, nag-asawa na kauli. Hindi ko matanggap. Kalaunan, nakahanap siya ng pagmamahal sa kaibigan niyang si Jesus. Nung araw, kailangan pagka naisama ka sa sine o saan man, papakasal kayo kahit hindi kayo magkasundon dalawa. Kahit menor de edad, ipinakasal daw siya nito kay Jesus. Nagbunga ang kanilang pagsasama pero hindi naging maayos ang kanilang relasyon. 3 months lang ang tiyan ko, may walay na ako sa kanya kasi nananakit siya. Kalaunan, nakapalagayan naman daw niya ng loob ang kapitbahay nilang si Alfredo. Ang sabi niya sa akin, sige, aariin kong anak kayang nasa tiyan mo dahil hiniwalayan ka ng asawa mo. Doon niya ako itinira, Balintawak. Ang anak niyang si Carmelito sa dati niyang kinakasama, pinalaki ni Nene. Nagkaanak din sila ni Alfredo, si Antonio o Tony. O Alfredo, doon muna ako. Pero ang pagmamahalang Nene at Alfredo, ano yung suot mo? Bakit ang ganda ko kaya? katulad ng kay Jesus, nauwi rin sa hiwalayan. Hindi naman sa kayabangan, talagang maganda ako nung araw, kaya siloso. Akala niya, lumalandi ako. Pagka umalis siya, sususian kami mag-iina sa itaas. Ginulpi niya ako, tumama yung mata ko sa bisagra. Si Nene bumalik sa poder ng kanyang ama kasama ang panganay niyang si Carmelito, habang ang anak niyang si Antonio naiwan sa poder ng ama nito na si Alfredo. Hindi naman siya binigay sa akin ng ama niya, lola nag-aalaga. Para may ipantustos kay Carmelito, si Nene nagtrabaho sa isang sugalan. Hanggang sa maraming umano sa akin, maali-aligay. O sige, bubuhayin kita. Siyempre, isip bata rin ako. Madali akong matukso. Nagsasama naman kami. Tumatagal naman lahat ng mga kalibin ko na 1 taon, 2 taon. Kaya lang, pag nalaman buntis, iwanan ako. Suma total, sa tanang buhay ni Nene, nagkaroon siya ng 1 asawa at 12 kinakasama. At sa mahigit 100 nakarelasyon niya, nagkaroon siya ng tig-iisang anak. Pag alam kong may relasyon yung lalaki na nakasama ko, hindi ko na para habulin siya, hinihiwalayan ko agad kahit buntis ako. Pero dahil wala raw siyang pantustos sa mga iniluwal niyang sanggol, ang kanyang 3 hanggang 11 anak, ipinaampon niya sa kanyang mga kakilala.
Ibigay mo na lang sa amin. Total, makikilala ka naman yan dahil kapitbahay ka lang namin. Kusang loob kung pinaampun yung anak ko. Walang kabayaran. Pinakikilala naman ako na yan ang nanay mo. Kasi iniisip ko, nasa akin nga kayo. Nangyari sa buhay ko na magpapalit-palit ako, mangyari rin sa inyo, magpalaboy-laboy kayo. Epekto nito sa mga bata, malalim. Habang lumalaki pa siya, naghahanap ang bata ng role model. Magiging concern din yon sa pagbuo niya ng kanyang identity. Hindi natin alam kung yung mga sexual behaviors ba niya is safe. Pangalawa, emotionally, sa dami kasi ng mga ganitong klase ng partners, meron ka rin, to a certain extent, yung emotional connection or affinity dun sa tao At dun sa mga anak mo, no? Ang pangatlong anak ni Nene na si Sheila sa Palawan na ngayon nakatira. Sanggol pa lang nung ipinaampon ni Nene sa kakilala nitong labandera. Ba't ang dami mo naging karelasyon? Ay, madali kasi ako magmahal. So, madali ka rin magsawa pala, sabi ko. Pati sa anak. Bakit nag-anak ka ng nag-anak? Tapos hindi mo naman kayang alagaan pala. Kung siguro pinabayaan ako ng Diyos, baka patay na rin talaga ako ngayon. Kasi naranasan ko matulog sa kalsada, walang titiraan. Kung alam ng nanay ko, ewan, hindi ko alam kung ano mararamdaman niya. Kasi hindi ko naman kunyento sa kanya yan Dito naman sa Bulacan nakatira ang panglimang anak ni Nene, si Marie Chris. Kailanman, hindi raw nagtanim ng sama ng loob si Marie Chris sa kanyang tunay na ina. Siguro, nung time na yon hindi niya kaya yung responsibilidad. Siguro, mas naisip niya na mapapabuti kami ako dun sa pagdadala niya sa akin. Kaya inunawa ko na lang. Ngunit hindi raw lahat ng ipinaampong anak ni Nanay Nene pinalad. Ang kanyang pang-apat na anak na si Bobby, hindi na raw alam ni Nanay Nene kung nasaan na ngayon. Ang huli niyang balita, nalulong ito sa droga. Ang pang-anim naman niyang anak na si Karina, inilayo raw sa kanya. Ano yon? Bibigay ko po sana. Ate! Sabi nung umampon, Maray, huwag ka nagpupunta rito kasi lumalaki yung bata, makikilala ka pa. Baka mamaya lumayo ang loob sa amin. Napatay naman siya kaya po binaril. Habang ang ibang umampon sa kanyang mga anak, hindi raw sumunod sa kanilang napagkasunduan. Kaya maging pangalan daw ng ika-pampito, pang-walo, pang-siyam at ika-10 anak ni Nanay Nene ni hindi raw niya alam. Habang ang panlabing isa niyang panganay nagtatrabaho ngayon sa Dubai. Sa 1 dosenang anak ni Nanay Nene, 3 lang daw ang lumaki sa kanyang puder. Kasama na ang una sa mga panganay na si Carmelito. Yung panganay lang ang naging cargo de konsensya ko. Kasi yung panganay, ayaw talagang humiwalay na sa akin. Kaya yung guilty sa lahat ng mga kakapatid niya na yun lang daw ang mahal ko. Kaya pinaampong ko sila. Hindi, mahal ko sila lahat. Sa tiyan ko sila nang galing Pero nitong 2021, si Carmelito namatay. Yun ang pinakamasakit sa akin hanggang ngayon. Hindi ko matanggap. Ang pangalawa niyang anak na si Antonio, kahit lumaki raw sa piling ng kanyang lola, sadyang makaina. Pero pinagbawalan naman daw ng kanyang ama na si Alfredo na bumisita ito sa kanyang ina. Gusto ko nga pong makasama yung nanay ko, kaya lang, siyempre nung nabubuhay pa ko kasi yung tatay ko, ayaw niya talaga, pinaiiwasan niya nga Ang tatay Alfredo ni Tony namatay taong 2012. Parang nabunutan din ako ng tinik na makakasama ko na nanay ko. Ang huling sanggol naman na iniluwal ni Nanay Nene, si Juan Paulo, na kahit na iniwan din siya ng ama nito, napagdesisyonan daw ni Nanay Nene na hindi niya ipamimigay. Sa akin po napunta yung obligasyon ni nanay, pangkain niya, pambili ng gamot, yung pangangailangan niya sa bahay, ako na rin po yung nagbabayad. Halinhinan ngayon sina Tony at John Paulo sa pag-aalaga sa kanilang Nanay Nene. Nangihinayang na sana lumaki kaming magkakasama. Hindi ko gagawin sa anak ko yon. Hanggat kaya kong maganap buhay, aalagaan ko yung anak ko. Hindi kagaya ng nanay ko. Hindi ko alam kung anong gusto ng nanay ko. Bakit kami pinamigay. Hindi naman niya gusto na magkaiwa-iwalay kami. Hindi nga lang kami kayang buhayin lahat. Papasalamat ako. Hindi niya kami pinabayaan.
Mahal na mahal ko nanay ko. Dahil halos walang family bonding at picture, para kahit papaano mapasaya si Nanay Nene, nitong Biyernes, ipinasyal siya ni Paulo, sabay pictorial pa. Sayang at wala yung isang anak ko na si Antonio Intino. May sakit eh. Kaming tatlo sana. Paano naman yung iba? Hindi ko inaasahan yun. Lalayo nun. Palawan. Palawan. Yung isa? Nag-aeroplano. Sa Bulacan yun. Malayo rin yun. Ang hindi niya alam, ang pangatlong panganay ni Nanay Nene na taga Palawan na si Sheila at ang panglima na si Marie Chris na taga Bulacan na ilang taon na rin niyang hindi nakakasama. Heto, sasali sa kanilang family portrait. Tumingin ka sa akin, ha? Nakita ko yung mga anak ko. Oo, walang iiyak. Kahit ganyan ka, Nay, nanay ka namin. Love namin. Sa haba ng panahon, sana naisip mo talaga kami. Sana inalagaan mo kami kahit na papano, mga 1 taon, ganyan. Para kahit papano naramdaman din namin na may nag-alagang nanay talaga. Yung totoong nanay. Nakaraan, wala na tayong magagawa dun. Maswerte naman kami sa mga pinagdala niya sa amin. Dahil talaga namang minahal kami ng talagang para kami anak. Mahal ka namin. Kahit ganyan. Nagpatawarin nila ako dahil nagawa ko nga lang yun dahil sa kagustuhan kong gumanda buhay nila. Kahit paano nabunutan ka ng tinik na nagsisi din pala yung nanay mo na gano'n. Mahal na mahal ko kayo dahil isa lang kayo, galing kayo sa Isa lang tiyan ko. kayong nanay namin, pero maraming tatay namin. Yan. Sabi ko doon sa nakatatanaw ko siya, nakikita ko pa rin sila sa litrato. Kahit na hanggang sa mamatay ako, nakikita ko pa rin silang nakangiti. Sino ba tayo para humusga? Gayong pare-pareho lang tayong naghahanap ng pagtanggap at pagmamahal. Kung ang iba parang naligaw, dapat pa rin nating tandaan na sa ating bawat desisyon may nakasalalay na ibang buhay. At sa kakahanap natin ng pagmamahal, baka minsan hindi natin nakikita na nandyan lang pala sila sa ating harapan. Mga sim sa sukang Proudly Pinoy! Para itong nyog sa unang tingin, pero ang mga bunga maliliit at kumpol-kumpol. Sa Ingles, sugar palm. In short, puno ito ng kaong. Opo, ang makunat at napakatamis na sahog na kaong sa halo-halo galing sa punong ito. Pero dito sa Kaong Capital of the Philippines, ang bayan ng Indang sa Cavite, kilala ito sa tawag na irok. At hindi lang daw ang minamatamis na kaong ang nakukuha rito, pati na ang napakaasim na sukang irok. Ang magsusukang si Almendras, mag-iisang dekada na itong hanap buhay. Bago mamatay ang aking biyanan, siya kasi ang kauna-unahan dito nagturo sa aking magsukat. Umaga pa lang, sinusuyod na niya ang gubat para maghanap ng irok. Akit ako para putulin yung aking piniprepare na bulaklak. Ang ginagawang suka ang nakokolektang katas mula sa sanga ng puno. Ito po ay magiging brown kapag siya pwede nang pukpukan para tumagas ang tuba.
Para mas mabilis na lumabas ang katas, pinupukpok niya ang parteng ito ng puno. Ito ang nagbibigay ng hudyat na ang insekto para malaman namin na siya ay mabango na. Kailangang inaalog-alog din daw ang bulaklak. Para lalong kumatas, lalabas kanyang tuba. Mga 10. At saka niya pinutol ang sanga. Sa pinagputulan ng sanga, unti-unting lalabas ang katas ng iro o yung tinatawag nilang tuba. Kukunin ko na yung tuba para maisalin ko sa aking lalagyan. At makikita natin ang kulay nito ay medyo puti pa. Matamis ang kanito. Ang mga nakolektang tuba, ibinuhos niya sa tapayan o bangang ito. Itong tapayan na ito ay binigay sa akin ng biyanan ko. Tansya ko, nasa 8 years old na. Iimbak niya ito sa loob ng 1 buwan hanggang sa ito'y maging sukang iro na ibibenta 35 pesos kada 1.5 litro. Ang lutong adobo ng misis ni Almendras mas lalo raw sumasarap kapag ginamitan ng sukang iro. Hindi po siya yung sobrang asim na type ng suka. Yung asim niya, hindi nangangagat sa dilak. Dito naman sa Bayawan City sa Negros Oriental, ang kanilang suka hinuhukay lang sa lupa. Kaya ang tawag nila rito, linubong. Ibig sabihin, inilibing. Ang paggawa nito, hindi ibinabaon sa limot ng 72 anyos ng si Lola Hulpa. Nagsugod ko gama sa suka, 15 pa. Dito dapit doon, paus-us na diya. At tuwing Biyernes Santo lang daw niya ito ginagawa. Maglubong migsuka alas 12. Ayun tambal, tambal sa kuan, panghaplas. Pero ipapakita niya ngayon ang proseso ng paggawa ng linubong kahit hindi pa mahal na araw. Ang nakolektang tuba, isinilid ni Lola Hulpa sa mga bote ng alak. Ayun, putos yung plastic para di mahugaw. Sunod siyang nagpahukay sa lupa. Tuhod na ba nakalalom? At saka tinabunan ng lupa. Mauna ng pagkuan na mo, lubong. Diri na mo gilubong ang 50 ka botilyang suka sa Biyernes Santo, ukayon unya sa usa ka tuig. Kanang suka nga nilubong ma'am, daghan magamitan. Dili ra kay gamitan namo sa among itambal-tambal sa mga bata o magsakit ang ulo. Di magamit namo pod sa amo pong pagkaon. Si Donna, abanger sa tuwing may hinuhukay na linubong si Lola Hulpa. Medyo nakakaiba siya sa coconut vinegar kasi iba yung level ng pagkaasim niya. Ang nabibili niyang linubong, ginagawa niyang sinamak o yung spiced vinegar ng mga tiga-Visayas. So, ito na po yung blended na spices. Iba talaga yung lasa pag nilibing na suka. Naubuhon ko sa kay Patika Aslom. Pero hindi lang daw masarap ang linubong. Kapag ipinahid daw sa balat, pinaniniwalaang nakagagaling din. Amo po ning ginahaplas sa mga sakit-sakit sa lawas, pareho og lana. Wala talaga ng basehan or mga studies talaga na once na pinahid ang suka doon sa ating katawan, no, ay gagaling tayo nito, no. Pero once kasi na ininom natin yung suka mismo, meron talagang antioxidants ito. Pero kung suka ang pag-uusapan, pahuhuli ba dyan ang pambato ng tinaguriang Vinegar Capital ng Pilipinas, ang bayan ng Paumbong sa Bulacan? At ang ipinagmamalaki nila rito, ano pa kundi ang kanilang sukang paumbong.
Isa sa institusyon na kung maituring sa paggawa nito si Lolo Rodolfo na 6 na dekada nang gumagawa nito. Mga 10 taon ako nung ako magsimula rin. Ang tatay ko ang nagturo sa akin ng lahat na yan. Ang nagpapa-espesyal daw sa kanilang suka ang gamit nilang tuba na hindi nagmula sa nyog o tubo, kundi sa nipa. Bago sila mangolekta ng tuba, ang puno, kailangan daw munang sipa-sipain. Mga 10 sipa yun. Saka hagod ako rin mga ganun para yung katas niya makyat dito. Pagitan 3 araw, sisipain muli yun. Pag abot ng 1 buwan, pwede nang lagutin, putulin. At sasahurin ang katas. Ang mga nakolektang katas, iiimbak sa mga banga sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Nanunuot po kasi ang asim ng sukang paumbong. Wala pong halong chemical, lasang organic. Pero ang pinangangambahan niya, parang nawawala na raw ang asim ng industriya ng pagsusuka sa kanilang lugar. Pakaunti na kasi ng pakaunti ang mga puno ng nipa sa paumbong. Dati umabot pagka yung 5,000 sa buwan. Ngayon hindi na maabot siya, 1 buwan, 1,000, 2,000. Marami pang nagtutuba nung araw. Ngayon po nasa mga 40% na lang po sila. There are a variety of factors po na nag-cause nito. Yung mga widening ng mga waterways, yun nakakontribute din po yun kasi marami pong mga sasa or nipa na natatanggal. Mahalaga sa akin na yun. Kasi katulad ngayon, yun lang ang nagiging hanap buhay ko. Hanggang kaya ko pa, sisikapin ko pa ang manuba. Tayong mga Pinoy, kung minsan napapangiwi na lang o nasusuka sa ating mga pinagdaraanan, ang ating mga magsusuka at tayong lahat dapat hindi susuko! Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.